This program is brought to you by Chancellor 9000. Bayan, action agad! Bayan, action agad! Bueno, magandang araw sa lahat po ng ating mga kababayan sa loob po ng Metro Manila o National Capital Region, mula sa Region 1 hanggang Region 12, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito na naman po ang inyong likod, si Roland Hota, at naghatid po ng isang magandang araw sa inyo lahat na kung saan ang ating magiging paksayin ay may kinalaman sa mga gumagalaw o nagpapagalaw at mula na rin po sa hanay ng radyo, dyaryo at telebisyon na kung saan ay masasabi natin hindi po isang kasiyahan kundi isang kalungkutan. Bakit nga ba nangyayari ang media killing? Ano nga ba ang talagang dahilan? Talaga bang lagi na lang nasa bingit ng kamatayan ang buhay ng isang tagapagpahayag o ang mga mamamahayag? Nakalulungkot isipin. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag pong magagalit. Kami pong mga nasa hanay ng radyo, dyaryo, telebisyon, hanggang sa ngayon ay masasabi ko sa sarili ko na wala kaming maayos na direktoryo. Mabuti pa ang mga barangay captain sa kanilang mga barangay hall. Nakatitik ang bawat letra ng kanilang mga barangay chairman at ng kanilang mga barangay tanod. Ngunit kaming mga nasa hanay ng radyo, dyaryo, telebisyon, wala man lamang kaming maayos na direktoryo. Hindi namin malaman. At maaaring kayo mismo na nakakapanood ngayon ay wala pong nakakalam kung taga saan nga ba ang mga ilang ikangay taga-radyo at taga-telebisyon. Let me example, kasamang Rod Navarro, Sumalangit Nawa, kasamang Hart Borahal at iba pang mga mamahayag na ikangay kinilala sa industriyang ito ay hanggang sa ngayon ay walang pakilanlan kung taga saan lalawigan, saan nga ba'y pinanganak. Marahil, siguro kung magsasadya ka pa lamang sa National Press Club, sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, ay tsaka pa lamang natin malalaman at matutuntun kung taga saan nga ba ang naging bahagi o isa sa poste ng ating lipunan, ang media. Isa sa mga nakalulungkot pa rin po mangyayari, at kagaya na sinabi ko, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Para bang patuloy na umiiral ang impluensya sa larangan at industriyang ito ng media. Ngunit sa hanin ng radyo, dyaryo at telebisyon ay para bang napakahirap makakuha ng isang antas o ikangay ranggo na dapat sana'y kung meron man ay masasabi nating mataas na. Sino nga ba ang hindi kikilalanin? Bato-bato sa langit ng tamaan, huwag magagalit. Kung ang isang broadcaster o ang isang tagapagpahayag ay magsasalita sa isang big time network ng 2 araw lamang, sinisigurado ko, kinikilala at kikilalanin ng lipunan sa kanilang tinatawag na paglilingkod bayan o serbisyo publiko o sa kanilang ikangay paglilingkod sa sambayanan para lamang maipakita ang kanilang mga ginagalawan. Ngunit sa mga nangyayari po sa ngayon, kagaya na sinabi ko, marami sa mga nagsipagtapos ay naghihintay ang pagkakataon kung paano nga ba mailalagay sa ayos ang antas ng mga tagahanay ng radyo, dyaryo, television. Ako, kagaya ko, gagawin ko na po kalimbawa sa sarili ko. I prefer to be a black timer rather than a station staff. Bakit? Kasi ayokong tanggapin at hindi matanggap na sarili ko na tatanggap na lang ako ng sweldo at ito yung script, kailangan ito sundin ko at kailangan sumunod ako sa kagustuhan ng ikangapagnuan. But the real working media people are the black timers who are getting their own sponsors para lamang maitaguyod ang kanilang paglilingkod bayan upang mailabas lamang ang mga katotohanan na walang pipigil, walang pwedeng pumigil sa larangan ng industriyang ito para ilantad ang katotohanan. At isa po ang inyong lingkod, si Roland Hota, na patuloy pong nakikibaka at nakikipaglaban sa mga sumbong na dapat i-aksyonan. Meron po tayong mga law enforcers na dapat po talagang magpatupad ng batas mula po sa mga hanay ng radyo, dyaryo, telebisyon sa mga sumbong na kailangan po nilang aksyonan. Ngunit nakalulungkot po magkamisan
lantaran nasa kanilang harapan, ngunit hindi po nila maaksyonan. Sa kabila ng nandiyan po ang mamahayag na nagbigay po ng impormasyon sa mga sumbong at reklamo, ngunit kailangan pong makiusap ka pa ng todo-todo. Ang pinakamatindi, gamit ang talino, impluensya at pera. Antabayan na po ninyo sa mga susunod naming edisyon ay muli po namin ilalantad ang mga ilang eksena at bagay tungkol po dito sa hanin ng radyo, dyaryo at telebisyon. Again, nanyaya ko po kayo, kayo po mga nandyan sa United Arab Emirates, kayo po mga nasa Dubai, Abu Dhabi, Kuwait, Sharjah, Ras Al Khaimah o kaya dyan po sa may gawin ng Saudi Arabia. At siyempre, ganoon na rin po yung mga nandyan sa Hong Kong, Singapore, those countries na nandyan po yung kinikilalang itinapon ang ating mga kababayan para lamang kumita at sinasabing sila yung bayaning Pilipino. Alam po nandyan kayo, alam pong malungkot na kayo'y malayo sa pamilya, ngunit ginagawa at tinatanggap ng damdamin at isipan para lamang matupad at magkaroon ng maayos na katuparan ang pangarap sa buhay. Sana ay maging kabahagi kami, ang On The Spot team ay patuloy na nakaantabay sa inyo pong mga panawagan at pangangailangan. Again, para po sa mga karagdagan impormasyon, pindutin po lamang ninyo sa inyong mga computer para po sa aming website www.onthespotph.com at pwede po kayo mag-text o tumawag sa mga cellphone numbers na inyo pong makikita sa inyong mga screen para po malaman at makarating naman sa mga pamunuan sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan o ahensya de gobyerno ng ating bansa ang inyong mga inahing at ang inyong mga reklamo. Again, ito po ang inyong likod si Roland Hota, nagatid ng isang magandang araw sa inyo pong lahat.